Ang umaga po sa ating lahat. Amen. Good morning po. Pwede ba nating batiin yung ating katabi ng magandang umaga? Ayan. Good morning po sa bawat isa. Kahit po yung nasa likod po natin, batiin natin sila. Good morning. Hello po. Welcome po sa Jesus the Center. By the way, nabanggit ba si kanina si Marian? Apo yan. Welcome po. First timer po natin. And salamat po sa Panginoon sa oras po na ito. Palakpakan po natin si Lord sa umaga po na ito. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Yes. Amen. Sige po, sabay-sabay natin itaas sa Panginoon yung mensahe po sa oras na ito. Aming Diyos, iataas po namin sa inyo ang aming papakinggan at aaralin na salita niyo po. Nawa ay patuloy kayong mangusap po sa amin. Lord, we surrender, Lord, lahat ng aming mga worries, lahat, Lord, ng aming mga iniisip, Panginoon, kabigatan, Panginoon. At kayo ang maghari po, Panginoon, sa amin. At nawa ang iyong salita ay magbigay ito ng encouragement, enlightenment, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Comfort, peace, O God, joy, O God. And I pray, Lord, na magbigay din po ito sa amin ng guidance sa buhay po namin, Panginoon. Mulihin ka, O Diyos, nagilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ulit si Lord po. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating serye, no? Serye dito po sa month of February, na ang ating serye po natin ay Story of Love and Redemption. No? Story of Love and Redemption. Last week po, sinimulan po natin ito tungkol po sa love story ni Ruth. At alam po natin na yung love story ni Ruth po ay dito sa aklat po na ito, it's not all about the love story of Ruth, but it's all about God's love story, no? Yung storya ng pag-ibig ng ating Panginoon. And nagsimula po tayo sa isang family. Ang isang family ni Elimelech, na asawa niya si Naomi, tapos yung dalawang anak niya, nag-asawa ng Moabites, at yung mga lalaki, no, nagkaroon ng famine in the land, and then pumunta sila sa Moab, namatay yung si Elimelech, yung kanyang dalawang anak, natira po si Naomi at saka yung kanyang daughter-in-law, dalawa. And si Naomi po sumama si Ruth po sumama kay Naomi. After 10 years, pabalik po dun sa Bethlehem. Alam niyo po, hindi ko naman binababa ang mga lalaki, pero according po sa pag-aaral, no, ang mga babae daw po ay survival po sa sabi diyan, women live longer than men, even during severe famine and epidemics. No? Kaya praise God po sa mga kababaihan, mas matatag ang mga kabaihan pala, no? sa mga kahirapan, sila po ang huling kinukuha ni Lord. Natitira. Okay. Pero, pwede ba natin pala si Lord sa ating mga kababaihan po, no? Kasi mas nakatag sila during the severe famine po. And, nakita po natin dito, no? Ito po yung mapa, yung Bethlehem. Galing sila ng Bethlehem, nagkaroon ng famine, pumunta sila ng Moab. Tapos after 10 years, bumalik sila sa Bethlehem nung nalaman nila na nag-provide na si Lord doon sa Bethlehem. Amazing lang kasi yung Bethlehem is house of bread, no? Bethlehem, house of bread. Na wala nang tinapay doon sa house of bread. Kaya lumipat sila ng Moab, and at the same time po, after 10 years, bumalik na po sila. 50 miles, 7 to 10 days ang biyahe po nila. At nakita natin na doon sa desisyon ni Elimelech, ay nagdesisyon siya based on the famine, based on doon sa need. No, hindi talaga hindi talaga sila pinapaalis ng Diyos. Kaya nagkaroon ng parang bad decision doon at nagkaroon ng consequences yung kanilang decision making. Pero nakita natin na yung pag-ibig ng Diyos ay mas malaki pa rin kaysa sa ating mga bad decisions, mga mistakes po sa buhay. At alam niyo po, yung Book of Ruth, nakita natin yung Book of Ruth po, ay itong family na ito, broken family na ito, ginamit ng Diyos para isagawa yung kanyang malakihang plano. Alam natin si Ruth ay nag-asawa, mamaya introduce natin yung asawa niya, naging asawa niya, at yung family na ito ay naging lineage po ni King David, at alam natin si King David po ay naging, doon nang galing ang ating Panginoong Hesus Kristo.
Okay, kaya last week po, pinag-usapan natin yung famine. Today po is favor. No? Favor, yung word na favor. Kaya title natin ngayon is God's Love Brings Favor. God's love brings favor. Sabihin nga natin, God's love brings favor. Okay, this message po, medyo malapit sa puso ko kasi last year, I think mga October, nagpe-pray ako, naghahanda ako na, Lord, anong gusto niyo ipag-pray ko sa family ko, and even po sa church na pinagkatiwanan niyo sa akin. And actually, parang may naisip ako na word na welfare, ang ano ko, pag nagpe-pray ako sa bawat family, sa inyo po, nagpe-pray ako ng welfare, pagkagandahan ng buhay. But last month po, na-encounter ko po yung word na ito, favor. And God impressed to my heart na this is the word. No? Kung meron kayong pagpipray sa family mo, family ko, at sa church mo, is itong word na favor. Kaya, every time po, ask po ako ng prayer, no? Every time na maalala nyo ako, pag-pray nyo po na bigyan ako ng favor ni Lord. Okay? Pero para lalo pa nating maintindihan, ma-embrace yung salita na ito, yung blessing na ito, pag-aralan po natin. Sa Bible, para maintindihan natin yung kwento, kailangan natin, ang tinitignan minsan, no, ay yung mga paulit-ulit na salita. Okay? Paulit-ulit na salita. Ang mga Hebrew writer kasi, ay meron silang parang style of writing na inuulit-ulit nila yung salita para i-emphasize yung pinakakahulugan ng kwento nila. Okay? Pinakakahulugan ng kwento nila. Now, dito sa aklat na ito, merong mga pinaulit-ulit na salita. Okay? Itong aklat ng Ruth po ay 84 verses. Meron siyang 84 verses. At yung pinaulit-ulit na salita is yung salitang love or hesed sa Hebrew. By the way, last Tuesday po, salamat po sa Panginoon kasi matagumpay yung gawain natin last Tuesday dito sa ating covered court with our Korean missionary. At isa po sa Korean missionary na nakasama natin, si Missionary Ruth. Nalala niyo po, si Missionary marunong mag-Tagalog, asawa ni Pastor Lawrence. At yung asawa ni Pastor Lawrence, yung anak nila, ang pangalan ay Hesed. Okay, kaya parang connect lang mga bagay-bagay ngayon. Ayan, Hesed, ibig sabihin is love. Ito po yung unfailing or loving kindness of God. 3 times po binanggit dito sa aklat na ito. At yung salitang favor, I think goel sa Hebrew po, ay binanggit siya ng 11 times dito po sa aklat na ito. To emphasize the message of this book, no? At yung salitang redeemer or redeem ay binanggit po yung salitang redeem ng 23 times. Sa last week, emphasize natin yung salitang redeemer or redeem. Now, tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng favor? Okay, yung favor po is God's favor is God's unmerited kindness, blessing, and approval. It is a gift of love from God that's similar to grace. Unmerited kindness daw po, yung hindi ka karapat-dapat pero pinagkaloob ng Diyos, yung kabutihan niya. Sa Tagalog po, ang pabor ng Diyos, ito ay pabor ng Diyos, ay ang hindi karapat-dapat na kabaitan. Ibig sabihin, mabait si Lord sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Yung pagpapala ng Diyos at pagsang-ayon ng Diyos, God's approval, ito ay isang regalo ng pag-ibig mula sa Diyos na katulad ng biyaya. Kaya, I think last Christmas, sinabi ko po na yung favor at saka yung grace is almost the same meaning. Unmerited kindness ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At the same time po is result. It is a result. Mamaya malalaman natin, resulta ito, yung pabor na ito. Meron tayong part para maranasan itong pabor na ito. Okay? Pero, tandaan niyo po yung word na unmerited kindness. Pag sinabi niyo unmerited, hindi siya nababayaran na kabutihan. Sabihin, ang pabor ng Diyos ay pinagkakaloob niyang kusa, binibigay niya talaga. Okay? Yung salitang favor po, una pong, by the way, ito po, basahin natin yung principle, no? The presence or absence of God's favor makes a whole lot of difference in life.
ang presensya o kawalan ng pabor ng Diyos ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa buhay. Ibig sabihin mga kapatid, no? Kailangan nating maintindihan at maranasan ito. Kasi kung maintindihan mo yung pabor ng Diyos, malaking bagay ito sa buhay po natin. Naintindihan niyo po? Okay, expand pa natin. Okay. Yung first time binanggit yung salitang favor po ay sa Genesis chapter 4:4-5. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel. No? Tinignan daw ng mayroong pabor yung offering ni Abel. But on Cain and his offering, he did not look with favor. Hindi nagustuhan ng Diyos yung offering po ni Abel. So Cain was very angry and his face was downcast. Si Lord naman, gusto niyang pagkalooban nitong dalawa na ito ng pabor. Pero, merong something kay Cain na ginawa siya kaya hindi niya binigay ito sa kay Cain. Now, sino dito ang nagtatrabaho? Amen. Gusto ba nating maranasan ang pabor ng Diyos sa trabaho natin? And ito po, sabi ng Bible sa atin, Psalms 90 verse 17. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nagbibigay din po ng pabor sa ating mga hanap buhay. Okay? Amen ba? Ano pa? Ito po ay puso ng Diyos, design ng Diyos, gusto ng Diyos, ibigay yung kanyang pabor sa atin. Psalms 5:12. Surely, Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. Sabi ng Bible sa atin, binibless the Lord yung righteous at pinapalibutan niya ng pabor, favor, blessing ng Diyos. And then sabi diyan, shield. Ang shield, ang favor pala is God's protection. No? Protection ng Diyos sa lahat ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Kaya importante po yung favor of God. And then sabi diyan, you bless the righteous. Sino po dito ang nagsasabi na siya ay righteous? Righteous. Sino dito nagsabi na siya ay righteous? Alam niyo po ba? Parang hindi tayo na mapagtaas ng kamay ha. Sino dito ang nagsasabi na meron siyang Jesus sa buhay niya? Amen. Alam niyo po ba? Pag meron tayong Jesus sa buhay natin, we are righteous in the sight of the Lord. Amen? Kasi yung righteousness ni Jesus nasa atin. Nang nakikita ni God na katwiran sa atin, ay yung nilagay na righteousness ni God sa atin. Pero siyempre, meron tinatawag na practical righteousness, sinasa pamuhay natin yung katwiran ng Panginoon. Pero, technically, we are all righteous in the sight of God. Amen? Amen. Ano pa? Favor in the family life. Sabi diyan, he who finds a wife finds what is good and receive favor from the Lord. Sino daw po ang nakahanap ng asawa ay nakaranas ng pabor galing sa Diyos. Lahat ng lahat ng mayroong asawa magsabi ng Amen. Okay. Masaya ba kayo na binigay sa inyo Lord yung asawa nyo? Okay. Pabor ng Diyos yan. Pabor ng Panginoon yan. Okay? Happy kayo? Wife lang kasi po, si Solomon kasi nagsulat kung babae ito, baka sabihin, he who finds a husband will find favor from God. Pero above all po, technically, family, no? Binigay tayo ng Diyos ng family. At nanghalap tayo, binigyan tayo ng favor ng Panginoon. Amen? Kaya po, tingnan natin dito sa kwento. Ano ulit yung title natin? God's love brings favor. Apat na bagay po. Mabilisan lang po ito. Huwag tayong pipikit, kukurap, no? Intindihin natin, lasapin natin yung mensahe po ng Panginoon sa umaga na ito. Okay? Anong title natin? God's love brings favor. Okay, apat na bagay ang tandaan natin. Una is yung initiative of God. Pangalawa is industriousness or hard work.
Pinilit ko lang yung word na industriousness para lahat letter I, no? Pero sino dito nung elementary most industrious? Ako ata nung elementary ako grade 1 to grade 6 yun ata binibigay sa akin no? Kasi pareho lang yung teacher ko, parang yan lang ang pagkakaalala niya sa akin And most industrious. Ibig sabihin na industriousness is masipag, hardworking, no? And then integrity and intimacy. Pag sinabi natin initiative of God, ito po ay inisyatibo ng Diyos. Unang pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ang unang kumilos. Tingnan natin sa Ruth chapter 2 verse 1. Na si Naomi ay may kamag-anak sa panig ng kanyang asawa, isang lalaking mayaman mula sa angkan ni Elimelech na ang pangalan ay Boaz. Sa chapter 2, inintroduce na yung isang character, yung bidang lalaki dito sa kwento na ito. Ang pangalan niya ay Boaz. At ang description sa kanya ay mayaman at sa English kasi is wealthy and famous or ano ba tawag doon? Famous, wealthy and kilala. Or yun. Kilala. Influential. Sabi ng English na influential. Ibig sabihin, may-ari ng mga business siguro doon, no? May-ari ng barbershop or gano'n, no? Ibig sabihin, kilala itong lalaki na ito. Okay? By the way, ang pangalan na Boaz ay ibig sabihin ay strength. Last week, binanggit natin yung may ibig sabihin pangalan, di ba? Elimelech, my God is King. Naomi, pleasant or delightful. Si Ruth ay friendship. Si Boaz po ay strength. Tingnan niyo po mabuti. Yung God's initiative, no? Yung pagkilos ng Diyos dito sa aklat po na ito. Verse 2, basahin natin. Sinabi ni Ruth na bumabita kay Naomi, hayaan mo ako na ngayon pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa ulihan ng taong magpapahintulot sa akin. Sinabi niya sa kanya, humayo ka, anak ko. Verse 3, kaya't umalis. Siya'y dumating at namulot sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Nagkataon, nakarating siya sa bahagi ng lupa na pagmamayari ni Boaz na kabilang sa angka ni Elimelech. Now, makita natin dito, mga batid, no? God's initiative. God's work. Unang pagkilos ang Diyos. Ibig sabihin pala, ang pabor pala ng Diyos, siya pala yung unang humahakbang dito para maranasan natin ito. Naintindihan niyo po ba yan? Yung blessing ni Lord, kay Lord to, walang nagpipilit kay Lord. Ito po ay kagandahang loob ng Panginoon. Loving kindness nga po. And then yung word na nagkataon, sa atin kasi, nagkataon parang aksidente. Sa English kasi it happened. Ibig sabihin, hindi po ito basta-bastang nagkataon lang. Na saan siya napunta? Saan bukid siya napunta? Kay Boaz. Hindi niya kilala si Boaz. Hindi naman siya inintroduce ni Naomi kay Boaz, hindi niya kilala. Pero, makita natin, yung invisible hand of God ang nagdala kay Ruth doon sa bukid ni Boaz. Ibig sabihin, ang Diyos ang may pakana nitong bagay na ito. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na si Lord ay kaya tayong dalhin doon sa mga tao, doon sa lugar o pagkakataon para i-bless tayo? No? I remember nung yung naghahabol pa si Jen sa akin nung nililigawan niya ako. Alam niyo po, nung bago niya ako niligawan, joke lang po. Alam po, una po, meron kasi ako ministry dati, NGO, dun sa may, Tres Cruces. In-invite ko siya, kasi tatabaw siya sa BPI, diba? In-invite ko siya na mag-speak about pagsisave. Kasi doon sa community ministry. Invite ko siya para mag-speak para doon, no, about sa pagsisave ng pera.
And then, that time, parang wala lang naman. Invitation lang, walang mali siya yun, no? Walang mali siya. And then, nag-speak siya doon. And then, siyempre ako single, medyo inaasar-asar ako. Ganyan, si Jen single din. Pero wala lang yun. And after that, my confession is, okay, parang nagkaroon ako ng nararamdaman din sa kanya. That time, no? Okay. Pero, ito po, sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong nararamdaman. Kasi baka lang ito, infatuation. Alam niyo infatuation? Impacho. Okay, para bang, baka emosyon lang to, para baka feeling lang to. Kaya, sabi ko, iwas ako sa kanya, umiwas ako sa kanya. And then, nagkataon naman talaga na meron kami kilala sa church na nagkaroon ng problema. At ang nilapitan ay siya, at ang nilapitan ay ako. Ibig sabihin, para ma-solve yung problema, kailangan nyo mag-usap. No? Kailangan nyo mag-usap, pero sabi ko, Lord, ayoko lang siyang kausapin, baka emosyon lang to sa akin. Pero, yun nga, so dali salita, nag-usap po kami. And then, siyempre, habang nag-usap ka, pinag-usapan na, pinag-pray namin, unti-unti siya nadidevelop, lalo nadidevelop sa akin. No? Wala akong magagawa, ako nagsasalita dito eh. Pag ikaw nagsasalita dito, okay, pabol mo, okay? And then, alam niyo po, after that, katapos na, no, sabi ko, Lord, distansya ako. And then, talagang, parang, alam mo yung parang nai-inlove ka, nag-pray ko, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi parang, parang distracted na ako dito sa feeling ko. Nag-pray ako, and then sabi sa akin, parang impresahan ni Lord na, kumausap ka ng tao. And then, kinausap ko yung asawa ng pastor namin. Kinausap ko. Pagpunta ko doon, kinausap ko siya. And then, natatawa siya habang kinakausap ko siya. Alam niyo bakit natatawa siya? Kasi, a week ago, kinausap din pala niya. About to sa nararamdaman niya. No? Kaya tawang-tawa yung asawa ng pastor namin. Alam mo, last week, may lumapit din sa akin. Katulad ng nararamdaman mo. Kaya nung kinausap ako, tapos sinabi niya, lumapit din sa akin si Jen last week, sinabi niya, na parang meron siyang meron siyang yung nararamdaman. Ako, siyempre, oportunista ako, di ba? Kaya ang ginawa ko, dahil alam ko na meron siya naramdaman sa akin, chinat ka na agad siya. Pwede ka bang kunwari, pero alam ko na meron na siyang feeling din, pwede ka bang yayain sa McDo? Siyempre, tayo, mga lalaki, parang ayaw nating mabasted, di ba? Pero, parang 200% na ako na hindi ako babalain. At the same time po, yun nga, pumayag naman siya, no? And, yun po, I believe na si Lord ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi lang, ibig sabihin, pag meron kalooban ng Diyos, si Lord ang kumikilos behind those things. Kaya dito, anong nangyari? God's initiative. Yung pabor na naranasan ni Ruth ay pagkilos ng Diyos. Lagi nating tandaan yon na gustong iparanas ng Diyos yung blessing niya para sa atin. Amen? And then, pagkatapos, sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod, ng kanyang tagapamahala, sa kanyang nag-ani, kaninong dalaga ito? Dumating si Boaz, no? Binati siya ng mga trabado niya, Sir, God bless you. Sabi ni Boaz, God bless din. Sa verse 4, sabi doon. Tapos sabi niya, kaninong dalaga ito? Si Mr. Boaz, medyo mabilis din ang mata, no? Chick boy din, di ba? Ano, nakita niya, may dalaga, no? Sabi, kaninong dalaga ito? Ang lingkod na tagapamahala na sa mga nag-aani ay sumagot, siya ay babaeng Moabitan na bumalik na kasama ni Naomi mula sa lupain ng Moab. And then, ang sabi sa verse 7, ito po, pangalawang principle, no? Sa kanyang sinabi, ipinakausap ko na mulutin at pagtipunin mo ako sa gitna ng mga biki sa likuran ng mga mangani. Sa gayoy, pumaroon siya at nagpatuloy. Mula, tingnan niyo po ugali ni Ruth, tingnan niyo po ugali ni Ruth. Mula sa umaga hanggang hapon, na hindi nagpahinga kahit sandali. Isip natin,
Kaya sumama si Ruth kay Naomi para umasa siya doon sa mother-in-law niya. Pero itong ugali ni Ruth, hindi pala gano'n naasa siya doon sa mother-in-law niya. Kundi ang ugali pala nito, meron siyang industriousness, pagiging masipag, no? At para malanasan natin yung pabor ng Diyos, kailangan meron din tayong kasipagan po sa buhay. Amen po ba? Tingnan niyo po ang sabi po ng Bible. Nang magkagaya, sinabi ni Boaz kay Ruth, makinig kang mabuti. Ito sabi niya, anak ko, huwag kang mamulot sa ibang bukid o malis dito, kundi manatili kang malapit sa aking mga alipin babae. Ibig sabihin, sabi ni Boaz, dito ka na mamulot ng mga ani. Itanaw mo ang iyong paningin sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Inutusan ko na ang mga kabatang lalaki na huwag ka na kanilang gagambalain. At kapag ikaw ay nauuhaw, pumunta ka sa banga at uminom ka sa inigib ng mga kabatang lalaki. Ibig sabihin, sinasabi ni Boaz, okay, ganitong gawin mo. Anak ko, parang makita natin si Boaz, parang baka may edad na dito, no? Baka medyo matanda na siya, no? And then sabi niya, dito ka na mamulot ng mga anihin. Bakit po ganon? Kasi po, sa Leviticus po, utos ng Diyos ito sa mga Israelita. Tingnan niyo po, sabi ng Leviticus 19:9-10. Kapag inyong ginagapas ang anihin sa inyong lupain, huwag ninyong gagapasan ang inyong bukid hanggat sa mga sulok nito. Ibig sabihin, magtira. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong ginagapasan. Ibig sabihin, pag nag-aani is, huwag kuhanin lahat. Ako po naranasan ko yung mamulot ng palay. Naranasan ko po yan eh. May nag-aani, tapos may mga natitira. Naranasan ko nung bata ako. Tapos iniipon, tapos binibenta. And then sabi dyan, huwag po ubusin ang bunga ng iyong ubasan, huwag ninyong tipunin ang mga nalaglag sa inyong ubasan. Ito po ang prinsipyo, sabi ng Diyos. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ako ang iyong Panginoon ninyong Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nagmamalasakit doon sa mga dukha, doon sa mga dukha at mga dayuhan na walang pagmamay-ari silang mga lupa. And this is the principle po. Makinig po kayo mabuti. Ito yung principle na gusto natin ituro dito, no? Para malanasan natin yung favor ng Diyos, kailangan natin ng hardworking. Ito po yung principle natin ituro dito. Kung meron ka, maging mapagbigay ka. Kung wala ka, maging masipag ka. Na? Kung meron ka, maging mapagbigay ka. Kung wala ka, maging masipag ka. Kasi yung pagiging generous, magpo-protect sa iyo para hindi ka maging greedy. No? Pero, kung wala ka naman, huwag kang aasa sa ibang tao lang. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magsipag sa buhay. Kasi, hindi naman inutos ng Diyos ganito eh. Okay, meron kayong lupa, meron kayong aanihin. Tapos, pagkatapos yung anihin, ipagbalot nyo yung ipagbalot nyo yung mga mahihirap dyan. Ibalot nyo, ligligin nyo na rin, lagay nyo sa sako, tapos ibigay nyo doon sa bahay na mahihirap, katukin nyo, tapos ibigay nyo yung ani. Hindi ganun ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Diyos, kung meron ka, hayaan mo iba na sila din mag-ani ng sarili nila. Amen po ba? Now, sa Pilipinas, okay naman nakakatanggap tayo ng ayuda, no? Pero hindi tayo dapat umaasa sa ganon. Kasi for example, ang Pilipinas kasi meron tayong tinatawag na 4Ps, di ba? Mga 4Ps. Pero, alam niyo po, ang kamalian lang ng mindset ng Pilipino, minsan, yun na lang inihintay nila, yung ayuda na binibigay sa kanila, na hindi na nila ginagamit yung sarili nilang lakas para maghanap buhay. Now, wala tayong problema doon sa pagbibigay, no? Kasi, benepisyo ng government yan. Pero kailangan natin magsipag, kailangan natin may gawin para pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen to ba? Kaya hard work po, kailangan po natin ng hard work. Amen? Ruth 2:10. Nang magkagayon, nagpatira pa si Ruth at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakatagpo ng biyaya or favor? Binanggit niya sa itang favor sa iyong paningin upang ako iyong pansinin.
gayong ako'y isang dayuhan. Bakit ako nakatagpo ng biyaya? Yun ang tanong niya. At ang sagot, nasa sunod na verse. Verse 11. Na doble pala. Sabi, ngunit sinabi ni Boaz sa kanya, ipinaalam sa akin ang lahat ng ginawa mo. Na sa iyo, ginawa mo sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paanong iyong iniwan ng iyong ama at iyong ina at ang lupang sinilangan mo at ikaw ay pumarito sa bahay na hindi mo nalalaman noon. Nalaman ko kasi yung ginawa mo dun sa biyanan mo, hindi mo iniwan yung biyanan mo. Ikaw malakas ka pa, marahil, sa isip ni Boaz, tinulungan nitong babae na to yung biyanan niya. Iniwan mo yung pamilya mo, iniwan mo yung bayan mo para tulungan lang itong babae na ito. Nalaman ko. Ano ibig sabihin nun? Integrity ang tawag doon. Ano ba yung integrity? Integrity is doing what is good, what is right, what is kind, even though no one is looking. Alam niyo po integrity? It attracts blessing in life. Sa buhay natin, alam niyo po sa buhay natin, hindi natin kailangan ipagsigawan yung ginagawa nating mabuti. Why? Kasi yung mismong kabutihan na yun ang mismo magsasalita. Di ba? Si Lot, hindi niya naman sinabi na, hindi naman na pinamalita. Dapat lang naman natulungan niyo ako. Kasi, hindi ko nga iniwan yung biyanan ko eh. Di ba? Hindi niya pinagmalaki yun. Kundi, nagtrabaho siya, nagpakumbaba siya, at alam niyo po, yung good character ni Ruth ay naging key para i-bless siya. Kaya integrity, alam niyo po sa buhay natin ngayon, medyo mahirap magkaroon ng integridad. No? Ay, ibig sabihin, gawin mo yung tama kahit hindi nakikita. Pero yung hindi nakikita kasi sa perspektibo lang ng tao yun. Bakit po? Kasi meron naman talagang nakakakita sa atin ang Diyos. Pag gumawa ka ng tama, gumawa ka ng kabutihan, kahit hindi mo ipagsabi, nakikita po yun ng Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pabor, magbibigay sa iyo ng opportunity, magpapadala sa iyo ng tao para ibigay yung kanyang kabutihan. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya mga kapatid, kung meron ka integridad, kusa na pong lalapit yung pagpapala ng ating Panginoon. Sabi niya, gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at sabi ni Boaz at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon ang Diyos ng Israel na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ikaw ay nanganlong. Ito po, binanggit ulit yung salitang favor. Nang magkagayon, kanyang sinabi, makatagpo nawa ako ng biyaya, favor sa iyong paningin, Panginoon ko. Sabi niya kay Boaz, sapagkat ako'y iyong inaliw at may kabaitang pinagsalitaan mo ng iyong lingkod. Pagamat ako ay hindi isa sa iyong mga alila. Kung makita po natin dito, hindi lang siya binigyan ng pagkakataon na mag-ani, binigyan pa siya ng pagkain, tapos sabi niya, huwag kang pumunta doon sa ibang bukid, baka mapahama ka, binigyan pa siya ng protection. Ang daming pinagkaloob ng Diyos dito kay Ruth, no? Kasi po, nandiyon yung pabor ng ating Panginoon. I don't know about you, no? Nawa po, naisin natin ito. No, yung integrity, character, good character. And if we have good character, God will see those things. Sabi I think 2 Chronicles chapter 16, sabi nun, the eyes of the Lord is on those who are righteous. Those who fear God. Ang mata daw ng Diyos ay nandun sa mga taong sumusunod sa Kanya. Nakabaling sa Kanya. Nakatingin sa Kanya. Kaya sa trabaho, kung merong nandadaya or wag mong kaingitan o wag mong parang gayahin. Gawin mo yung tama. At the Lord will bless you. Hindi naman ang may-ari ng pinagtatrabahuan mo ang mag-bless sa'yo, kundi ang Diyos. Amen? And pangapat, last na po, is intimacy.
intimacy. Malaga ito, no? Or, exhibit ng intimacy is closeness, pagiging malapit sa Diyos. Alam niyo po, pag hihingi tayo ng pabor sa isang tao, di ba? Di ba, sabi na to, oy sis, favor naman. Di ba, narinig niyo na ba yun? Nasabi niyo naman? Nasabi niyo yun? Pag humingi tayo ng favor sa isang tao po, pag maliit na favor lang, oy sis, meron ka bang 10 pesos dyan? Kahit hindi mo ka-close, pwede kang bigyan. Tama? Kahit hindi mo ka-close. Diba? Sis, or bro, sis, may 10 pesos ka ba dyan? 10 pesos lang pala eh. Bigay, di ba? Pero, pag sinabi mo, or sis, bro, meron ka bang 10K dyan? Ha? Ano yun na? 10 pesos na. Kayang ibigay ng tao, yung 10 pesos, kahit hindi mo ka-close. Ibig sabihin, yung pabor, malalasan mo, ibibigay sa'yo, doon sa taong ka-close mo. Kaya sinabi mo sa asawa mo yun, sabi, close mo yun. Oy, mahal, may 10K ka ba dyan? Bakit? Kasi ito, meron ka magagamitan. Sige. Naghahanap ako. Titingin ako sa daan, baka meron. No? Pero, ang sabi ng salita is, merong bigat yon sa tao na hininga mo ng pabor kasi close kayo eh. Meron kayong relationship doon eh. Tama ba ba? Ibig sabihin, the higher the favor, the deeper the relationship or intimacy. Ano ibig sabihin, Pastor? Kung gusto natin humingi ng favor kay Lord, dapat i-pursue natin maging close sa Diyos. Amen ba? Amen. Parang ang hirap kasi humingi sa Diyos ng pabor. Mas malayo ka naman sa Kanya. Tama? Kaya nga, hindi ko na binanggit yan, no? Kasi pipilit ko parang haba, 33 slide na to eh. Pero, gusto ko kasi kabaan kasi parang gusto kong, parang i-emphasize talaga yung message na to eh. Pero alam niyo ba sabi ni Moses sa Exodus chapter 33, sabi niya, Lord, palanas mo naman sa amin yung favor mo, yung goodness mo sa amin. And then yung prayer niya, sabi niya, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Ibig sabihin, sabi ni Moses, Lord, ang gusto ko is yung samahan mo kami. Kasi alam ko, yung pagsama mo sa amin is magbibigay siya ng favor, goodness sa amin. Amen po ba? Kaya, as application natin, application number 1, mas maging malapit pa sa Diyos. Don't pursue favor or blessing. Huwag mong unahin yun. Huwag natin parang mas mag-focus tayo doon. Ang pag-focusan natin is yung maging malapit tayo sa Diyos. No? Kasi kung malapit tayo sa Diyos, God will pour out His blessing and favors natin. Amen? Maging masipag pa sa buhay. Pangatlo is yung huwag sayangin ang pabor na binibigay sa inyo ng Diyos. Huwag sayangin. Especially po sa salvation. Sa salvation. Alam niyo po ba, initiative of God, hard work, at saka, integrity, intimacy, yung apat na yon, ginawa ni Jesus yun. Pagdating sa ating kaligtasan. Una, initiative. Bumaba siya dito. Bumaba siya. Hindi tayo mabuti. Pero inisyatibo ng Diyos para iligtas tayo. Pangatlo, hard work. Pinaghirapan ni Lord yung ating salvation. Namatay siya sa cross. Integrity, si Lord, sabi ng Bible, hindi siya nagkasala kahit tinutukso siya. Nagkaroon ng buhay ng integridad ng ating Panginoon Kristo. Pang-apat, intimacy. Nagkaroon siya ng malapitang relasyon sa Diyos habang nandito sa mundo. Ibig sabihin, mga kapatid, ginawa lahat ng ating Panginoon Kristo yung mga bagay na yon para maranasan natin yung pabor ng Panginoon. Kaya sa umaga na ito, habang narinig natin to, huwag nating sayangin ang pabor ng Diyos.
Huwag nating sayangin. Yan ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2. As God's co-worker, we urge you not to receive God's grace or favor in vain. Huwag na huwag niyong sasayangin yung kabutihan ng Panginoon na binigay niya sa atin. For He says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the time of salvation. Huwag na huwag mong sasayangin yung kabutihan ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Ginawa niya lahat para i-bless ka. Bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pagkalooban ka ng napakagandang buhay, meaningful life, no? Purposeful life, a life that full of joy, peace. Huwag nating sayangin. Huwag nating sasayangin. Amen? Can we all